Hello mga kaigo, andito na po tayo sa part 2 mga kaigo, no? Part 2 sa pagdidiscuss po ng level of difficulty ng mga tanong sa Criminology Board examination. Mga kaigo, bago nyo po ipagpatuloy itong part 2, I strongly suggest na punta muna po kayo sa part 1 para po makasunod kayo sa ating discussion. Kasi inuna po natin yung sa level of difficulty kasi mga kaigo, meron po tayong tinatawag na easy, the moderate, and of course the difficult. Ngayon itong easy question mga kaigo is natapos na po natin i-discuss dito sa part 1. So if I were you, kasi para makasunod kayo sa flow of discussion natin, kasi baka hindi nyo po maintindihan itong part 2 kung hindi nyo po naintindihan yung kung hindi nyo pa panoorin yung part 1. Okay? Kasi bilang examinees ng Criminology Board exam mga kaigo, reviewee, dapat ninyong malaman para alam ninyo yung mga tamang sample questions na binabasa ninyo. Which is, inexplain naman natin doon sa part 1. Okay? Nilagay ko po yung link dyan sa ibaba. I-click nyo na lang po para hindi nyo na kailangan hanapin. Okay? So, let's proceed mga kaigo. Okay, so andito po yung ulitin ko lang yung table of specification So dito na sa table of specification kasi mga kaigo, na categorize po into 3. So ito po yung sa easy mga kaigo So under easy, andyan po yung remembering and understanding, which is na-discuss na natin sa part 1 mga kaigo And ito yung i-discuss natin, yung moderate questions, which is ang under niya applying lang. And of course, the difficult, yan po ang i-discuss natin sa part 3. Okay, so if I were you, please visit the part 1 muna para maintindihan nyo. Okay, so kung titignan natin dito sa CLJ mga kaigo, ang pinakamaraming tanong po ay kukunin dito sa category ng applying, which is yung moderate, 50 questions. Okay, kaya tama po yung sinasabi na karamihan ng tanong sa board exam is application. Tama po yan. Mali kasi yung sinasabi na puro application. That term is majority or karamihan ng tanong sa board exam is application. Kasi 50% po yan. Okay? Ito kasi sa remembering that is 30. Yan. 30%. Ito 50%. And of course this is 20% yung difficult. Okay? So, let us proceed sa applying, So, sa applying mga kaigo, okay, baliktad. Na-discuss na natin yung sa part 1, Sa level of difficulty mga kaigo, so ayan, ito po ang i-discuss natin mga kaigo, So, this is what we are going to discuss today, itong applying. Okay? Ngayon, gusto ko din ipa-remind sa inyo na bilang examinees mga kaigo, you need also to master itong Bloom's taxonomy kasi dito po yung basis nila sa paggawa ng level of difficulty sa board exam, taxonomy. Okay? So, ito baka kanina yung understanding, ito po yung easy. Yan. Tapos applying, ito yung moderate, and of course ito yung difficult. So, andito tayo applying the facts, rules, concept, and ideas. Kaya application. Okay. So, sa applying mga kaigo, ito po ang simple definition. So, use information in a new situation. Ibig sabihin, yung information na yan, okay, yung information na yan, gagawan po ng new situations. Okay, gagawan po ng familiar situation. Ibig sabihin, halimbawa, yung felony mga kaigo, felony, hindi po ilalagay yung definition. Okay? Under applying. Kasi yung definition, kung ilalagay man ang definition as question, mapupunta na po yun doon sa easy question. We have the remembering or understanding. So, ibig sabihin dito, yung felony, gagawa sila ng situational questions. Yan. Ito, yung madalas nababasa yun na if A kills B, if A kills E, if A kills D, mga ganyan. Kung ninakawan mo ang ganito,
what will be the crime. So, situational question ang mga yan. So, ibig sabihin itong information mga kaigo, i-convert po yan sa isang scenario or isang situation. Kasi dito sa application mga kaigo, you will going to apply your knowledge. Kaya nga application yan mga kaigo. Ano? Okay? So, hindi yung tanong na ito, hindi ite-test or susubukan kung naintindihan mo, okay? Hindi ite-test kung naalala mo, kung hindi ite-test kung alam mong i-apply yung information na yan. Kaya gagawa sila ng scenario or familiar situation. Okay? Ngayon, punta tayo ng sample mga kaigo. Ano? So, ito po yung sample number 1. So, ito po yung topic. So, imagine, this is an actual topic sa, sa TOS. So, stages in the commission of crime. This is book 1. Topic po ito sa book 1. So, sa stages in the commission of crime, andyan yung attempted, frustrated, consummated. So, dito mga kaigo, hindi po i-define sa tanong kung ano ang frustrated, ano ang definition ng consummated or attempted. Kung hindi, ang mga examiner natin, headed by Attorney Gabaw, gagawa sila ng senaryo at titignan kung ang examinees na yan ay naintindihan ang tungkol sa attempted, frustrated, or consummated. Okay? So, I hope you are following. Okay, ito ang sample. So, ang topic natin, tandaan nyo mga kaigo, ang topic natin is stages of a crime. So, ito na po yung scenario na ginawa para tignan yung examiner kung kaya niyang ma-apply yung information attempted, frustrated, consummated. So, basahin natin Mr. Tanggol Diwata attempts to kill his wife by putting a poison to her drink. He then mixes the poison into a drink but caught by a family member before his wife drinks it. The crimes fall under which category? Okay? So, ibig sabihin, ulitin ko hindi dinefine kung ano attempted, hindi rin dinefine kung anong frustrated, same with consummated. Kung hindi, gumawa sila ng situation, gagawa ng situations. Tapos, itong examine, aalamin na kung yan ba ay attempted, frustrated, consummated, or either A and B. Okay? So, I hope that is very clear kung ano ang ibig sabihin ng applying. Okay? Making that information into another situation. Gagawan ng ibang senaryo. Okay, so ano sa tingin nyo ang sagot dyan mga kaigo? Please i-comment nyo sa baba kung anong sagot. We will not dwell on the proper answer pero siyempre may sagot yan mga kaigo. Pero I am trying to emphasize to you na ganito po ang mga questions under application. Okay. So let's go to next sample Okay, number 2 example. Ngayon ang topic naman mga kaigo is circumstances affecting criminal liability or ang topic na ito is under book 1. So ito yung kilala natin sa tawag na GMAA. So, justifying, exempting, mitigating, aggravating, and alternatives. Okay. So, ibig sabihin, ito yung information. So, ginawan na naman natin ng senaryo. So, ibig sabihin, kaya ba ng examinees na mai-apply yung mga circumstances affecting criminal liability? Tingnan natin. Miss Dina Liligo Diwata is walking home from school when she was attacked by a stranger who tries to stab her. In an attempt to defend herself, she grabs a nearly stone and strikes the attacker in his head, causing his immediate death o namatay. She may not be criminally liable under yan. Okay? So, dyan papasok yung justifying, exempting. So, ibig sabihin mga kaigo, tinitignan dito kung kaya ng examine i-apply yung idea or yung concept ng mga GMAA na yan. Okay? So I hope that is very clear So tandaan ninyo ang ang application question is that is 50%, So yan po ang easiest possible and a brief explanation kung ano ang tinatawag na moderate question which is composes of 50%. So, ibig sabihin, kalahati ng mga tanong sa board exam ay galing po sa moderate. Ibig sabihin, application. Ito po yung sikat sa tawag na puros or majority of the question ay puro situational question. Kaya,
ang kailangan nyo dito mga kaigo, hindi nyo kailangan ang memory dito. Memory alone is not enough here in this question. Kung hindi, kailangan nyo ng critical thinking. Okay? Ibig sabihin, you will going to analyze. Yan lang naman ang ibig sabihin yan. Hindi tulad ng remembering question or understanding na sapat na memoryado mo. Pero dito sa moderate, hindi yan sapat. Okay? So, abangan nyo po ang part 3 at i-discuss natin yung difficult question naman. Okay?